Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1041. Bahagyang tumanggo si Huang Feng. Hindi naman kakaiba ang reaksyon ni Kai Yud. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay patay, at ang mamamatay tao ay nasa Jiangzhou. Wala siyang magawa sa kabilang partido. Paano niya nakaya itong nakahiga? Natural, wala siya sa mood magtrabaho. Gayunpaman, si Huang Feng ay napaka-curious pa rin tungkol sa assassin na natagpuan ni Kai Yud. Inaabangan din niya ito. Kung tutuusin, halatang pinupuntirya siya ng pamilya Pang sa Beijing, at ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Bagamat hindi pa niya opisyal na nakipag-ugnayan kay Kai Yud, sa isang kahulugan, silang dalawa na ngayon ay nasa parehong panig. Siyempre, kung alam ni Kai Yud na pinatay ni Huang Feng si Pang Chengfo at kinulit ang kanyang anak, hindi alam kung tatanggapin pa rin niya si Huang Feng bilang kaalyado. Okay, I know everything. Patuloy mo silang binabantayan. Mag-ingat ka, hindi simple ang mga taong iyon sa pamilya Pang. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala tungkol kay Kai Yud. Ang kabilang partido ay mayaman lamang, at hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa kanyang martial strength. Gayunpaman, halatang iba ang ama ni Pang Chengfo. Ang kabilang partido ay mayaman at makapangyarihan, at ang kanyang mga tauhan ay hindi simple. Hindi gustong makita ni Huang Feng na magulo si Tianjun. Alam ko, mag-iingat ako, sabi ni Tianjun. Ngayon, ang kanyang kapatid na babae ay naging isang normal na tao, at ang kanyang magagandang araw ay nagsimula pa lamang. Ayaw niyang may mangyari na aksidente. Nang bumalik si Huang Feng sa villa, bukas ang mga ilaw sa bulwagan ng villa, ngunit si Suyamo at ang dalawa pa ay wala kahit saan. Bumalik na siguro sila sa mga kwarto nila. Sinundan din sila ni Huang Feng sa itaas, ngunit nang madaanan niya ang mga silid ni Suyamo at Tang Mazo, sinubukan niyang buksan ang pinto at nakita niyang nakalock ito mula sa loob. Malamang, alam din ng dalawa na baka bumalik si Huang Feng para harass sila, at may iba pang tao dito. Kung alam ng ibang tao, mapapahiya sila. Gayunpaman, sigurado si Huang Feng na kung pipilitin niyang pumasok, walang magiging problema. Pero, pawis na pawis siya ngayon, kaya gusto niyang maligo muna. Sa katunayan, nang sinubukan ni Huang Feng na buksan ang pinto ng silid ni Suyamo at Tang Mazo, alam ng dalawang babae. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, hindi pa sila natutulog at naghihintay sa pagbabalik ni Huang Feng. Kaya, nang buksan ni Huang Feng ang pinto, alam nilang dalawa. Gayunpaman, bagamat alam ng dalawang babae na binubuksan ni Huang Feng ang pinto, hindi sila nagkusa na buksan ito dahil may ibang tao sa tabi. Kung papasukin nila si Huang Feng sa oras na ito, siguradong malalaman ng dalawang katabi, kaya nahihiya sila. Gayunpaman, alam din ng dalawang babae na kung ipipilit ni Huang Feng na buksan ang pinto, talagang hindi nila ito magagawa. Sa kabutihang palad, hindi ito ginawa ni Huang Feng, na nagpaginhawa sa kanila, ngunit syempre, mayroon pa ring bahagyang pagkabigo. Ang orihinal na plano ni Huang Feng ay bumalik sa kanyang silid upang maghugas bago pumasok sa silid ng dalawang babae. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kahon ng imbakan, alam niyang maaaring kailanganin niyang maghintay, at ang paghihintay na ito ay maaaring umabot ng 1 taon. USB flash drive ni Professor Laney. Ang USB flash drive na ito ay pagmamay-ari ni Professor Laney. Naglalaman ito ng data ng pananaliksik ng kabilang partido sa zombie virus sa nakalipas na 2 taon. Napakahalaga nito, Professor Laney. Zombie virus. Hinawakan ni Huang Feng ang USB flash drive at bumulong sa sarili. Nang buksan niya ang storage box noon, nakita niya itong kakaibang USB flash drive. Bumili din siya ng USB flash drive noon at inilagay sa storage box. Ang USB flash drive na iyon ay naglalaman ng ilang mga walang kwentang bagay na kinopya niya mula sa internet. Inilagay niya ito sa storage box upang makita kung maaari siyang makipagpalitan ng isa pang USB flash drive mula sa ibang space-time. Kung maaari siyang makipagpalitan ng isa pang USB flash drive mula sa ibang space-time, kung gayon kikita siya ng maraming pera. Karaniwan, mayroon pa ring maraming mga bagay na maaaring maimbak sa isang USB flash drive, at lahat sila ay medyo mahalagang impormasyon.
Kung maaari siyang makipagpalitan ng isang USB flash drive mula sa isa pang space-time, kung gayon ito ay magiging mahusay. Ngayon, nagpalit nga siya ng USB flash drive, at mayroon ng impormasyon dito. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay tila walang silbi sa kanya. Data ng pananaliksik sa zombie virus. Ang USB flash drive na ito ay malinaw naman mula sa apocalypse. Dapat may mga zombie doon. Hindi nagulat si Huang Feng dito. Sa ilang mga pelikula sa katapusan ng mundo, ang mga ganitong eksena ay karaniwan. Gayunpaman, ang mundong ginagalawan niya ay hindi ang apocalypse. Ang data ng pananaliksik na ito ay napakahalaga sa apocalypse, ngunit ito ay walang silbi sa kanyang mga kamay. Mas mabuti pang makipagpalitan ng ilang bala o baril na mas praktikal. Gayunpaman, ito ay ipinagpalit na. Kahit na hindi ito nagustuhan ni Huang Feng, ito ay walang silbi. Ang mga bagay sa storage box ay orihinal na random. Gayunpaman, nang ilalagay na ni Huang Feng ang USB flash drive na ito sa storage ring, dalawang bagay ang biglang lumipad palabas sa storage ring, night vision device at super SID. Ito ay, lahat ba ng tatlong bagay na ito ay mula sa iisang mundo? Nang makita ni Huang Feng ang sitwasyong ito, halatang may napagtanto siya. Tama, ang tatlong bagay na ito ay nakuha pagkatapos na ma-upgrade ang kahon ng imbakan. Ibig sabihin, hanggat mayroong tatlong bagay, maaari akong mag-teleport. Hindi mali ang hula ni Huang Feng. Nagsimulang umikot ang tatlong bagay sa harapan niya. Pamilyar si Huang Feng sa sitwasyong ito. Mahusay na isinuot ni Huang Feng ang ginintuang silk soft armor at sinabi sa sarili, mukhang kailangan kong maghintay ng ilang sandali kung gusto kong magnakaw ng isang kagandahan. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng tatlong bagay. Pagkatapos noon, bumuo sila ng vortex at sinipsip si Huang Feng. Kahit na ilang beses na siyang na-teleport, hindi pa rin komportable si Huang Feng sa pagkahilo. Sa kabutihang palad, ang oras na ito ay hindi nagtagal. Kung hindi, tinansya ni Huang Feng na siya ay masusuka. Ito ang disyerto. Nang maibalik muli ang kanyang paningin, nakita ni Huang Feng ang isang gintong buhangin. Hindi niya makita ang dulo nito. Nang umihip ang hangin, maraming buhangin ang pumasok sa bibig ni Huang Feng. Ayon sa introduction ng nakaraang USB flash drive, this should be the end of the world, a place full of zombies. However, this is the desert, so it should be better. Usually, walang gaanong tao dito. Hindi dapat kumalat ang zombie virus dito. Tumingin si Huang Feng sa paligid at sinabi sa sarili. Gayunpaman, nang ang isiping ito ay nasa kanyang isipan pa, nakita niyang tila nanginginig ang buhangin sa lupa. Ang orihinal na kalmadong lupa ay tila may mga pagtaas at pagbaba. Kung ito ay isang ordinaryong tao, maaaring hindi nila ito napansin. Gayunpaman, unang nakita ni Huang Feng ang abnormalidad. Mukhang hindi ligtas ang lugar na ito gaya ng iniisip ko. Palihim na bamantong hininga si Huang Feng. Sa oras na ito, isang malaking itim na anino ang nabasag sa ibabaw ng dilaw na buhangin. Ibinuka nito ang dagwang bibig at kinagat si Huang Feng. Kabanata 1042. Nakahanda na si Huang Feng para sa biglaang pag-ataking ito. Sa isang mahinang tapik ng kanyang mga paa sa lupa, lumipad siya pataas. Ang halimaw na nakipagsagupaan sa lupa ay nakamasid lamang habang si Huang Feng ay lumipad palayo dito. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Huang Feng ang hitsura ng halimaw. Ang halimaw ay katulad ng isang ahas sa Earth. Kulay kaki ang buong katawan nito. Ang dalawang malalaking mata nito ay parang mga tansong kampana na nakatingin kay Huang Feng. Napuno ng malupit na aura ang mga mata nito. Sa pagkakataong ito, nakabuka ang malaking bibig nito. Naramdaman ni Huang Feng ang isang bulok na aura mula sa bibig nito. Marami ring butas ang katawan nito, na nagmumukhang punit-punit. I didn't expect na aatake ako ng ganung monster pagdating ko dito. Delikado talaga ang lugar na ito. Lumutang si Huang Feng sa hangin at tumingin sa halimaw sa ibaba. Maingat na naramdaman ni Huang Feng at nalaman niyang tila may ilang aura sa paligid niya na hindi mahina. Ang mga aura na ito ay tila patuloy na lumalabas sa kanya. Tila siya rin ang target nila, at ang halimaw na nasa harapan niya ay ang kanilang taliba lamang. Nag-isip sandali si Huang Feng, pagkatapos ay yumuko siya at dumiretso sa halimaw sa ibaba. Ibinuka ng halimaw ang malaking bibig nito sa oras na ito, na parang naghihintay na pumasok si Huang Feng sa bitag nito.
Gayunpaman, nang lalapitan na sana ito ni Huang Feng, bigla siyang tumalikod at pumunta sa gilid nito. Malakas niyang sinuntok ang katawan nito. Napasigaw ang halimaw at lumipad ang buong katawan nito palabas ng dilaw na buhangin. Sa oras na ito, nakita ni Huang Feng ang buong hitsura nito. Mahigit 10 metro ang haba ng katawan nito, at kasing kapal ng balde ang katawan nito. Ito ay talagang isang malaking tao. Matapos itong ipadala ni Huang Feng na may suntok, hindi siya tumigil at patuloy na inaatake ito. Sinuntok niya ang gute-gute na nitong katawan hanggang sa hindi na ito makalaban. Gayunpaman, ang sigla ng halimaw na ito ay tila mas malakas kaysa sa naisip niya. Ilang beses na niya itong nataman, ngunit hindi pa rin ito patay. Paminsan-minsan ay kinokontra pa siya nito. Gayunpaman, ang pag-atake nito ay malinaw na hindi gaanong banta. Hinanap ni Huang Feng ang kahinaan nito habang lumalaban siya. Pagkatapos ay naalala ni Huang Feng na kung ang taong ito ay isang ahas, ang 7 pulgadang posisyon ay maaaring ang kahinaan nito. Kaya, hindi tumigil si Huang Feng at sumuntok ng mabangis na aura sa 7 pulgadang posisyon nito. Itinaas ng halimaw ang ulo at sumigaw. Biglang hamina ng husto ang aura nito. Masaya si Huang Feng sa kanyang puso, pagkatapos ay inatake niya ang 7 pulgadang posisyon nito. Tuluyang namatay ang halimaw matapos kumapit ng wala pang 3 minuto. Sa oras na ito, naramdaman ni Huang Feng na ang mga nakaraang malakas na aura ay hindi malayo sa kanya, kaya siya ay bumangon muli at umiwas. Bumaba na lang siya para makipaglaban sa halimaw para lang makita ang danger level ng mga zombie sa mundong ito. Malinaw na napakalakas pa rin ng sigla ng mga undead na ito. Hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa iba pang mga zombie, ngunit ang depensa ng halimaw ngayon ay talagang malakas. Mukhang mas delikado ang mundong ito kaysa sa inaakala ko, sabi ni Huang Feng sa sarili. Sa sandaling matapos mag-isip si Huang Feng, nakita niya ang ilang malalaking itim na anino na biglang lumitaw sa kalangitan, mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Nakita ni Huang Feng sa kanyang magandang paningin na ang mga nilalang na lumilipad patungo sa kanya ay hindi mga normal na nilalang. Mga halimaw din sila na nahawaan ng zombie virus. Mula sa hugis ng kanilang katawan at sa ibabaw ng kanilang katawan, maaaring husgahan ni Huang Feng. Ang mga panganib ng mundong ito ay talagang umiiral sa lahat ng dako. Bumantong hininga si Huang Feng at kinuha ang kanyang hovercar mula sa storage ring. Pagkatapos nito, lumaki ito at umupo siya sa loob nito. Bagamat maaari rin niyang piliin na lumipad sa himpapawid, hindi ito ligtas sa himpapawid. Bukod dito, ang pakikipaglaban sa mga halimaw na iyon sa himpapawid ay kukuha ng mas maraming enerhiya, kaya nagpa siya si Huang Feng na sumulong. Kung tutuusin, hindi naman mabagal ang takbo ng sasakyang ito. Hindi pinili ni Huang Feng ang hovercar mode. Sa halip, inilapag niya ang sasakyan sa lupa at pinaandar ang dilaw na buhangin. Sa pagganap ng kotse na ito, ang pagmamaneho sa dilaw na buhangin ay hindi isang problema sa lahat. Ang kotseng minamaneho ni Huang Feng ay bumangga sa isang halimaw na nagmamadaling lumabas sa lupa. Dapat malaman na napakalakas ng defensive ability ng sasakyan ni Huang Feng. Kahit isang bomba ay hindi kayang sirain ito. Bilang karagdagan, ito ay napakabilis. Ang pagpapaalis ng isang halimaw ay hindi isang problema. Kara-rating lang ni Huang Feng sa mundong ito. Walang tumulong sa pagpapakilala sa kanya, at walang mapa, kaya't hindi niya alam kung nasaan siya ngayon, at hindi alam kung saan siya dapat pumunta. Kaya lang niyang magmaneho ng walang patutunguhan. Sa daan, hindi na niya mabilang na mga halimaw ang natamba niya, ngunit hindi man lang nasira ang kanyang sasakyan. Hoy, parang may sitwasyon dyan. Nagmaneho si Huang Feng sa disyerto ng halos kalahating oras. Bigla niyang nakita na parang may sitwasyon sa di kalayuan. Sa mundong puno ng dilaw, biglang lumitaw ang itim. Ito ay talagang mas kapansin-pansin. Tuwang-tuwa si Huang Feng. Binilisan niya at pinaharurot. Ito ay isang magandang bagay upang matugunan ng isang tao. Gayunpaman, sa mundong ito kung saan laganap ang mga zombie, hindi ganoon kadaling makahanap ng tao. Napaka-desperado na ngayon ni Marcus. Pagkatapos niyang makatakas mula sa oasis, tumakbo siya sa lahat ng paraan at nagmaneho ng walang patutunguhan. Noong una ay gusto niyang umalis sa disyerto at pumunta sa isang malapit na lungsod ng tao. Dahil dito, bigla siyang tinambangan ng mga halimaw sa ilalim ng dilaw na buhangin sa kalahati.
Bagamat binago ang kanyang sasakyan, malayo pa rin ito sa sasakyan ni Huang Feng. Matapos salakayin ng ilang halimaw, agad siyang nawalan ng kakayahang magmaneho. Ang lalong ikinadesperada ni Marcus ay nang huminto ang kanyang sasakyan, nalaman niyang napapaligiran siya ng mga halimaw. Pinalibutan nila ang kanyang sasakyan at patuloy itong inaatake. Malinaw, natagpuan nila siya bilang isang buhay na bagay at nais siyang salakayin. Bagamat may baril si Marcus, napakaraming halimaw sa paligid. Wala siyang lakas ng loob na bumaba. Gayunpaman, kung hindi siya bumaba, hindi ito solusyon. Sa ilalim ng pag-atake ng mga halimaw na iyon, tiyak na hindi magtatagal ang sasakyan. Sa oras na iyon, kailangan din niyang harapin ang mga halimaw na ito. Damn it, lalaban ako sa mga moldita na ito. Sa huli, nagngangalit si Marcus at nagdesisyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang ugong ng isang motor. Pagkatapos ay nagulat siya nang makitang hindi kalayuan, may isang sports car na mabilis na nagmamaneho patungo sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nasa loob ng sasakyan at kung ilang tao ang naroon, sigurado siyang may mga tao talaga sa loob ng sasakyan. Ang kakayahang makita ang mga tao sa desperado na sandaling ito ay nagdulot ng bakas ng pag-asa sa puso ni Marcus. Kabanata 1043. Hoy, kaibigan, kailangan mo ba ng tulong? Ibinaba ni Huang Feng ang bintana at sinigawan si Marcus, na napapalibutan ng mga halimaw sa kotse. Oo naman, mabilis na sinabi ni Marcus, ngunit nang makitang tila nag-iisa si Huang Feng, pinaalalahanan niya ito, mag-ingat, ang mga halimaw na nahawaan ng zombie na ito ay napakalakas na. Ngayon, alam ko. Sinabi ni Huang Feng pagkatapos niyang magpadala ng isang halimaw na lumilipad sa bintana na may isang suntok. Ang casual na suntok ni Huang Feng ay nagpaliit sa mga mag-aaral ni Marcus. Bagamat ang mundong ito ay isa ring mundo ng mga baril, at ang pag-unlad ng mga baril sa mundong ito ay napakabilis, mayroon ding ilang tao na nagbigay pansin ng husto sa kanilang personal na pagsasanay. Ang mga taong ito ay napakaliksi. Kahit 5 o 6 na malalakas na lalaki ang kanilang kaharap, hindi sila matatakot. Gayunpaman, nagpadala si Huang Feng ng isang malaking halimaw na lumilipad na may suntok. Ang lakas na iyon ay lumampas sa psikolohikal na pangunawa ni Marcus. Agad niyang naunawaan na ito ay isang dalubhasa na may malakas na personal na lakas. Sa post-apocalyptic na mundong ito, bilang karagdagan sa pagiging sapat na malakas, kailangan din ng isang malakas na kasama. Kung mas malakas ang koponan, mas malaki ang pagkakataong mabuhay. Sa makatuwid, matapos makita ang makapangyarihang kakayahan ni Huang Feng, napagpasyahan na ni Marcus na kailangan niyang makipagtulungan kay Huang Feng. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na mabuhay sa post-apocalyptic na mundong ito. Matapos mapalipad ni Huang Feng ang halimaw, hindi siya agad bumaba ng sasakyan. Sa halip, pinaandar niya ang sasakyan at isa-isang pinalipad ang mga halimaw na nakapalibot sa sasakyan ni Marcus. Hindi niya alam ang lakas ng mundong ito, kaya sa ngayon, ayaw niyang ipakita ang buong lakas niya. Ito ay malinaw na isang teknolohikal na mundo, kung siya ay biglang lumipad sa harap ng kabilang partido, ito ay hindi mailarawan ng isip. Sa makatuwid, maaari lamang maghintay si Huang Feng hanggang sa maunawaan niya ang sitwasyon ng mundong ito. Pagkatapos ay ayon sa sitwasyon dito, maipapakita niya ang kanyang mga kakayahan, upang hindi makaakit ng labis na hinala. Dapat malaman ng isang tao na kailangan niyang manirahan dito ng 1 taon. Sira yata kotse mo, gusto mo sumakay sa kotse ko. Matapos ipadala ni Huang Feng ang mga zombie na lumilipad, sinabi niya kay Marcus, nagulat pa rin sa kotse. Oo naman, mabilis na sabi ni Marcus. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kakayahan ni Huang Feng, at kung kaya niyang labanan ang mga zombie na nasa harapan niya. Sa huli, hindi ginawa ni Huang Feng ang gusto niya, sa halip, pinalipad niya ang mga zombie kasama ang kotse. Gayunpaman, isang banggaan lamang iyon, hindi ganoon kadaling patayin ang mga zombie na iyon. Alam nitong si Marcus, kaya mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok sa sasakyan ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng na nakapasok na si Marcus, kaya tinapakan niya ang accelerator, at biglang lumipad palabas ang sasakyan, nagpadala ng isang zombie na nakatayo lang na lumilipad. Hello, ako si Marcus, salamat sa pagligtas mo sa akin.
Nakita ni Marcus na malayo na sila sa pagkubkob ng zombie, lumuwag ang kanyang kalooban, at nagpapasalamat na sinabi kay Huang Feng. "You're welcome, ako si Huang Feng," sabi ni Huang Feng, "maaari mo bang sabihin sa akin ang sitwasyon dito? Wala akong masyadong alam sa lugar na ito." Panipi, tumingin si Marcus kay Huang Feng nang may pagdududa. Ang zombie virus ay nasira na sa loob ng 2 o 3 taon, hanggat ang mga tao ay nabubuhay pa, sila ay magkakaroon ng higit pa o mas kaunti na makipag-ugnayan sa mga zombie na iyon, kaya dapat silang magkaroon ng kaunting pangunawa sa mga zombie na iyon at malaman kung ano ang naging mundo. Paanong hindi alam ni Huang Feng ang tungkol dito? Gayunpaman, pagkatapos ay naisip ni Marcus ang hitsura ni Huang Feng nang pinalipad niya ang mga zombie sa isang suntok, at bigla niyang naintindihan. Maaring ang Huang Feng na ito ay nagsasanay na ng kanyang personal na kasanayan noon, at hindi gaanong nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa kasong ito, normal na hindi alam ang sitwasyon dito. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Marcus kay Huang Feng, "Okay. Dapat malaman na gusto pa rin ni Marcus na sumama kay Huang Feng, kaya tiyak na umaasa siya na mas malalaman ni Huang Feng ang mundong ito." Pagkatapos noon, sinabi ni Marcus kay Huang Feng ang lahat ng nalalaman niya. Nakaraos si Marcus hanggang ngayon sa post-apocalyptic world na ito hindi lang dahil sa swerte, kundi dahil din sa kanyang lakas. Kasabay nito, marami na siyang napuntahang lugar at nakipaglaban sa maraming zombie, kaya napakayaman din ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, alam din ni Huang Feng ang kasalukuyang sitwasyon ng mundong ito. Ito ay malinaw na isang teknolohikal na mundo, at gaya ng naisip ni Huang Feng noon, ito ang post-apocalyptic na mundo, at mayroong mga zombie sa lahat ng dako. Kung paano lumitaw ang mga zombie, hindi alam ni Marcus. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong tao, kaya hindi niya alam ang dahilan ng paglitaw ng mga zombie. Ang alam niya lang, paggising niya isang umaga, nagbago na ang mundo sa paligid niya. Nasira ang kuryente, at biglang naging zombie ang ilang kakilala niya. Baliw nilang inatake ang bawat buhay na tao na mahahanap nila, at maswerteng nakatakas si Marcus. Pagkatapos nito, nakaipon siya ng maraming karanasan sa proseso ng patuloy na pakikipaglaban sa mga zombie. Bilang karagdagan, mula sa mga salita ni Marcus, alam din ni Huang Feng na mayroong ilang mga tao sa mundong ito na may mga kasanayan na higit pa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring lumipad. Kasabay nito, walang hovercar. Gayunpaman, ang pagbuo ng mga armas ay napakahusay. Mayroong lahat ng uri ng mga sandatang laser at mga sandatang ion. Siyempre, ang mga sandata na ito ay hindi isang bagay na maaaring pagmamay-ari ng mga ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong tao ay maaari ding magkaroon ng sarili nilang mga baril sa mundong ito, ngunit sila ay mga ordinaryong baril lamang. Nakatakas lang si Marcus mula sa isang oasis kung saan nagtatago ang mga tao. Ayon sa kanya, lumitaw ang isang lubhang nakakatakot na zombie, at pinatay nito ang lahat maliban kay Marcus. Mapalad din si Marcus na nakatakas, ngunit kung hindi niya nakilala si Huang Feng, mamamatay din siya sa ilalim ng pagkubkob ng mga zombie na iyon. Kung ganoon, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Huang Feng. Kagagaling lang niya dito at hindi pamilyar sa lugar na ito, kaya naman si Marcus na lang ang maaring itanong niya sa isang katutubo. "I don't know, but we can turn on the radio." Kung may malapit na pagtitipon ng tao, gagamitin nila ang radyo para mag-transmit ng impormasyon sa paligid. Ginamit ko ang pamamaraang ito noon para malaman kung napakaraming survivors sa oasis, sabi ni Marcus. Tumango si Huang Feng at nagpatuloy sa pagmamaneho ayon sa patnubay ni Marcus. Bagamat wala silang malinaw na direksyon ngayon, ang unang bagay ay ang magmaneho palabas ng disyerto. Dito, magiging problema ang kanilang pagkain at inuming tubig. Bagamat may inilabas din si Marcus, kung mananatili sila sa disyerto, halatang hindi ito sapat. Sa makatuwid, dapat silang umalis sa disyerto sa lalong madaling panahon. Kabanata 1044. Sa wakas, sa labas ng disyerto, ang Fairy City ay nasa harapan natin. Pagkatapos ng isang buong araw na pagmamaneho, sa wakas ay nakalabas na sa disyerto sina Huang Feng at Marcus. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang balangkas ng isang lungsod. Sa panahong ito, nakikipag-chat si Huang Feng kay Marcus. Ang isa ay upang maibsan ang kanyang pagod,
at ang isa ay upang matuto ng higit pa tungkol sa sitwasyon ng mundong ito. Ngayon, si Huang Feng ay may mas malinaw na pangunawa sa mundong ito. Sa daan, nakatagpo din sila ng maraming pag-atake ng zombie, ngunit sa harap ng napakalakas na depensa ni Huang Feng, ang mga zombie na iyon ay makaka-atres lamang sa huli. Ngayon, sa wakas ay nakalabas na sila sa disyerto at papasok na sana sa lungsod. Kinailangan nilang pumasok sa lungsod upang maglagay muli ng pagkain at tubig. Bagamat papasok na sila sa lungsod, hindi masyadong masaya si Huang Feng sa kanyang puso. Dahil ito ang araw ng katapusan, ang lahat ng mga nakaligtas ay nakikipaglaban para sa kaligtasan, at walang anumang kalakalan. Kaya, kung gusto niyang kumita ng pera sa kalsadang ito ay karaniwang imposible. Noong araw ng katapusan, walang silbi ang pera, at hindi ito kasing praktikal ng isang piraso ng tinapay. Siyempre, kung magnakaw si Huang Feng sa isang bangko sa oras na ito ay isang magandang ideya. Ang mga bangkong iyon ay dapat na may mga deposito ngayon, at walang sinuman ang magnanakaw ng pera sa oras na ito. Kung tutuusin, walang silbi sa kanila ang pagdadala ng pera sa panahong ito, at magiging pabigat pa nga ito. Gayunpaman, hindi pa nagpasya si Huang Feng na magnakaw ng isang bangko. Kung tutuusin, kumita na siya noon sa mga legal na channel, at talagang hindi niya matanggap na magnakaw ng isang bangko ng biglaan. Anyway, walang may gusto ng pera doon, I can just take it out and use good of it. Inaliw ni Huang Feng ang kanyang sarili sa kanyang puso. Zizi, zizi, hey hey. Sa oras na ito, ang radyo sa kotse ni Huang Feng ay biglang gumawa ng ingay, at tila may nagsasalita. May tao, may tao. Sumigaw si Marcus na may pagkagulat, at pagkatapos ay ang kanyang buong katawan ay sumandal, na gustong marinig ng mas malinaw. Kung ikaw ay isang survivor, maaari kang pumunta sa 108 degrees west, 38 degrees east. Walang impeksyon dito, may seguridad dito, at may sapat na tubig at pagkain, tutulungan ka namin. May radyo talaga. Ito ay 108 degrees west longitude at 38 degrees east longitude. Malapit ito sa labas ng Feili City. Hindi naman kalayuan dito. Mahusay, sa wakas ay nakahanap kami ng isang lugar kung saan nakaligtas ang mga tao, masayang sigaw ni Marcus. Ang makahanap ng higit pang nabubuhay na mga tao sa gayong kapaligiran ay talagang isang napakakagiliw-giliw na bagay. Then let's go, but before that, sa city muna tayo. Baka marami tayong mahahanap na gusto natin doon. Sabi ni Huang Feng. Bagamat sinabi ng radyo na may pagkain at tubig sa kanlungan, gusto pa rin ni Huang Feng na maghanda ng ilan, para makapaghanda siya. Oo, maghanap tayo ng pagkain at tubig, sa tingin ko kahit nasaan tayo, kakailanganin natin ang mga bagay na ito. Isa pa, mas maganda kung makahanap tayo ng tindahan ng armas, mas ligtas kung marami pang gamit. Pumayag naman si Marcus. Siya ay nakaligtas sa post-apocalyptic na mundo sa loob ng mahabang panahon at nakabuo ng sarili niyang hanay ng mga panuntunan para sa kaligtasan. Gayunpaman, sa mundong ito, hindi niya lubos na maasahan ang iba. Bukod dito, kahit nasaan ang isa, kailangan ng pagkain at tubig, kaya hindi masamang dalhin ang mga ito. Kaya't ang dalawa ay nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa lungsod, at habang sila ay nagmaneho papasok sa lungsod, mas miserable ang tanawin na kanilang nakita. May mga bangkay sa magkabilang gilid ng kalsada, at may mga zombie sa tabi ng mga bangkay na iyon. Kinakain nila ang mga bangkay, at ang mga nabubulok na bangkay na iyon ang pinakamainam na pagkain para sa kanila. Maraming mga zombie ang natagpuan ang kotse ni Huang Feng, at ang ilan ay inilapag ang pagkain sa kanilang mga kamay at hinabol si Huang Feng, habang ang ilan ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Siyempre, ang mga zombie na humahabol kay Huang Feng ay halatang imposibleng mahabol. Ang mga ito ay mga ordinaryong zombie lamang, at ang kanilang bilis ay napakabagal, habang ang sasakyan ni Huang Feng ay napakabilis, kaya't imposibleng makahabol sila. Bagamat hindi siya komportable sa eksenang nasa harapan niya, laging may ngiti sa mukha ni Marcus. Napakaraming miserableng eksenang ganito ang kanyang nakita, at matagal na siyang manhid dito. Gayunpaman, napakasaya pa rin niyang malaman ang lugar kung saan nagtipon ang mga nakaligtas. Nangangahulugan ito na pansamantala silang ligtas.
Para naman kay Huang Feng, hindi siya sanay sa eksenang nasa harapan niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na na-teleport siya. Sa nakaraang ilang teleportasyon, naranasan niya ang lahat ng uri ng digmaan, at ang eksena ay hindi mas maganda kaysa sa isang ito. Kaya naman, nasanay na siya sa ganitong kapaligiran. Marami pa ring mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalsada, ngunit ang mga tindahang ito ay nasa sira-sirang kalagayan sa oras na ito. Walang may-ari, at ang mga dingding, bintana, at iba pa ay nawasak. Sa ilang mga tindahan, may mga zombie. Kung tungkol sa mga tao, walang kahit isa. Sa ganoong eksena, hindi madaling makakita ng buhay na tao. May convenience store doon, tara tingnan natin. Itinuro ni Marcus ang isang convenience store sa gilid ng kalsada at sinabi. Okay, tumugon si Huang Feng. Pagkatapos noon ay pinaandar na ng dalawa ang sasakyan patungo sa pintuan ng convenience store. Sa oras na ito, isang zombie ang lumabas sa convenience store. Nang makita nito sina Huang Feng at Huang Feng, tila tuwang-tuwa ito at walang iniisip na sumugod sa kanila. Nagulat si Marcus at lalabas na sana ang kanyang baril, ngunit mas mabilis ang mga galaw ni Huang Feng. Nakita lang niya itong nag-flash at nasa tabi na ng zombie. Pagkatapos noon, sinuntok niya ang ulo ng zombie, at sumabog ang ulo ng zombie. Natigilan si Marcus. Bahagyang natigilan si Huang Feng sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay naunawaan niya na ginamit niya lamang ang 70% ng kanyang lakas. Kahit nakaharap niya ang mga zombie na iyon sa disyerto, maaari pa rin niyang padaljan ang mga ito at masugitan sila ng husto. Ang zombie na nasa harapan niya ay isang ordinaryong zombie lang. Sa kanyang pag-atake, normal lang na sumabog ang ulo nito. Hindi ko napigilan bigla. Nakangiting sabi ni Huang Feng sa natigilan na si Marcus. Huang Feng, malakas ka talaga. Nakakita na ako ng mga makapangyarihang tao dati, pero kahit pagsamasamahin silang lahat, hindi pa rin sila kasing lakas mo. Sabi ni Marcus na may halong paghanga. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting swerte na makasama ang isang eksperto tulad ni Huang Feng. Obviously, magiging mas ligtas siya. Ganun ba? Sayang lang at hindi ko may kumpara ang mga tala sa kanila, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sabay na pumasok ang dalawa sa convenience store. Kabanata 1045. Gayunpaman, ang sitwasyon sa convenience store ay hindi masyadong maganda. Nagkalat ang mga bagay sa mga istant sa sahig. Halatang halata na kanina pa nandito ang mga zombie at tao. Walang natira sa makakain. Nabuhay si Marcus sa apocalypse ng halos 3 taon, kaya malinaw niyang nakikilala kung ano ang nakakain at kung ano ang hindi. Ang nakakadismaya ay walang nakakain sa convenience store na ito. Kalimutan mo na, punta tayo sa ibang lugar para tumingin. Sabi ni Huang Feng. Iyon lang ang paraan. Medyo frustration na sabi ni Marcus. Pagkatapos noon, nagpatuloy silang dalawa sa pagmamaneho. Habang nasa daan, basta may makikita silang convenience store, hihinto sila para tumingin at papasok para maghanap ng makakain. Ang nagpasaya sa mga tao ay kahit na sa wakas ay nakahanap na sila ng pagkain, ang halaga ay hindi gaanong marami. Sa tindahan ng armas, marami silang nahanap na armas, pero ordinaryong armas lang ang mga iyon, kaya mas mabuting magkaroon ng mga ito kaysa wala. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, dumiretso na sila sa locus yung inihayag sa radyo. Ito ay hindi masyadong malayo mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon, kaya madali itong mahanap. Bukod dito, nang dumating sina Huang Feng at Marcus, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit hindi nahawaan ang lugar na ito. Ito ay dahil ang lugar na ito ay napapaligiran ng matataas na bundok sa 3 gilid, at ang tanging daan patungo sa labas ay isang bakal na tulay na hindi masyadong malawak. Hanggat binabantayan nila itong bakal na tulay, hindi makakalapit ang mga zombie. Sa katunayan, ito mismo ang kanilang ginagawa. Nang dumating sina Huang Feng at Marcus, nakita nila ang isang dosenang tao na may mga armas sa tapat ng kalsada, na nagbabantay dito. Nang makitang nagmamaneho si Huang Feng, hindi siya pinigilan ng mga taong iyon. Malinaw, kahit na ang mga zombie ay may ilang mga iniisip, hindi sila makakapagmaneho. Ang mga maaaring magmaneho ngayon ay dapat na mga tao. Matapos imaneho ni Huang Feng ang sasakyan, huminto siya sa tulay. Pinalibutan din siya ng mga taong nagbabantay sa tulay. Tinapik ng isa sa kanila ang kotse ni Huang Feng at sinabing, "Hoy,
hindi magandang bagay ang sasakyan mo sa mundong ito. Kung ang kotse ni Huang Feng ay isang ordinaryong sports car, tama ang taong ito. Sa mundong ito, ang pinakasikat na kotse ay ang modified armored car na minamaneho ni Marcus noon. Hindi lamang ito nagkaroon ng mataas na depensa, ngunit mayroon din itong malaking espasyo. Maaari itong umupo ng maraming tao at maglagay ng maraming bagay. Malinaw, ito ay mas praktikal. Gayunpaman, malinaw naman, hindi alam ng taong iyon ang mahika ng sasakyan ni Huang Feng. Walang paraan upang ihambing ito sa isang nakabaluti na kotse. Ngumiti si Huang Feng at hindi tumanggi. Sa halip, tinanong niya ang kanyang sarili, ilan ang tao dito? Narinig mo ang broadcast, tama? Sabi ng isa sa mga taong iyon. Oo, sinabi ni Marcus, sinabi ng broadcast na ang lugar na ito ay napakaligtas, hindi panahawahan, at may sapat na tubig at pagkain. Natatakot akong mabaygo ka ng katotohanan. Ang sabi ng taong iyon, narinig din namin ang broadcast at sumugod dito, ngunit pagdating namin dito, nakita namin na ang mga tao dito ay umalis. Walang pagkain at tubig, at ngayon, mayroon lamang 100 tao dito. Kayo lang, nagulat si Huang Feng. Akala niya makakahanap siya ng maraming tao, pero sinong mag-aakala na wala ng tao rito? Oo, sabi ng taong iyon, I guess it's because this place is about to be infected. After all, although may mga bundok sa likod natin, parami ng parami ang lumilipad na creatures infected ng zombie virus, so this place will not always be safe. At saka, hindi naman masyadong malaki ang space dito, at walang masyadong defensive facility. Halatang ayaw ng mga taong iyon na ipagpatuloy ang pag-broadcast dito, at matagal ko nang na-i-broadcast ang nangyari noon. Kaka-rating lang namin dito at gusto naming maghintay at tingnan kung may darating mamaya. Ganun ba? Labis ang pagkadismaya ni Marcus. Akala niya ay nakahanap na siya ng human base, pero sa huli, wala dito. 100 tao lang ang nakita ng mga tao sa harap niya. Kahit ano, magpahinga muna kayong dalawa dito. Bagamat may impeksyon ang lugar na ito, ligtas pa rin ito sa ngayon. Nagdala na rin kami ng tubig at pagkain. Sinabi ng tao kina Huang Feng at Huang Yu. Nagpasalamat sa kanya sina Huang Feng at Marcus. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa loob, gusto nilang makita ang sitwasyon sa loob. No wonder gusto nang umalis ng mga iyon. Ang espasyo dito ay talagang hindi sapat. Kapag maraming zombie ang dumating dito, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Tumingin si Marcus sa paligid at sinabing, dapat itong isang nayon noon, at ito ay binago lamang. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng oras at mga materyales, ang pagbabagong anyo ay hindi masyadong masinsinan. Ang tanging magagamit ay isang plataporma na 7 o 8 metro ang taas. Sa makatuwid, okay lang na harapin ang maliit na bilang ng mga ordinaryong zombie, ngunit kapag dumating na ang malaking bilang ng mga zombie, tiyak na hindi nito mapipigilan ang mga ito. Tumango si Huang Feng. Naalala niya na sa pelikulang Resident Evil, ang base ng tao ay nasa ilalim ng lupa o nasa napakataas na lugar, at ang lugar na ito ay wala. Sa makatuwid, ito ay malinaw na hindi isang magandang lugar upang itago. Magpahinga na tayo dito sa gabi. Medyo nakakapagod maghapon sa kalsada. Sa ibang bagay, bukas na lang natin pag-usapan, sabi ni Huang Feng kay Marcus. Okay, bagamat si Marcus ang pinuno ng isang koponan noon, alam niyang mas malakas si Huang Feng kaysa sa kanya. Sa makatuwid, natural na ngayon na makinig sa kaayusan ni Huang Feng. Kinagabihan, bumalik ang kalahati ng mga nagbabantay sa tulay, at ang iba ay patuloy na nanonood sa tulay, naghihintay ng pagpapalit ng bantay sa kalagitnaan ng gabi. Sa makatuwid, si Huang Feng at Marcus ay nakaupo sa paligid ng plaza kasama ang mga naunang bumalik, kumakain at nag-uusap. Upang mabuhay hanggang ngayon sa apocalypse, ang kanilang kaisipan ay karaniwang hindi masama. Kung hindi, matagal na silang nababaliw sa mundong ito. Sa makatuwid, kahit na wala silang nakikitang pag-asa ngayon, hindi sila nag-alala nang magsalita sila. Marahil para sa kanila, sulit ang mabuhay ng isang araw pa. Anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng magbantay dito. Tanong ni Huang Feng sa pinuno na nagpakilala lang bilang si Lance. Hindi, gusto naming maghintay dito. Kapag sapat na ang mga tao, aalis na kami.
Kung tutusin, mas ligtas sa ganoong paraan. Sabi ni Lance, ano naman sayo? Ipagpatuloy mo pa ba ang paghihintay sa amin, o may iba ka pang ideya? We should leave tomorrow. Since walang human base dito, we can only continue to search. Sabi ni Huang Feng. Pero, kung kayong dalawa lang, di ba masyadong delikado? At saka, hindi mo alam kung saan titingin, di ba? Sumimangot si Lance. Kabanata 1046. Kahit na mapanganib, dapat nating ipagpatuloy ang paghahanap para sa base camp ng tao, sabi ni Marcus. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang gayuma na dinala niya pabalik mula sa Oasis at sinabi sa lahat, ito ang resulta ng pagsasaliksik ng mga siyentipiko sa Oasis kung saan ako dati. Kailangan kong ibigay ito sa ibang tao na siyentipiko upang maipagpatuloy nila ang kanilang pananaliksik. Tungkol sa usapin ng potion, hindi gaanong sinabi ni Marcus kay Huang Feng. Sa makatuwid, ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Huang Feng. Curious niyang kinuha ang potion sa kamay ni Marcus at pinalaki ito. Paano ang scientist na nag-research nitong potion? Tanong ni Lance. Patay lahat, sabi ni Marcus na may malungkot na ekspresyon. Kahit na ang iyong gayuma ay kapaki-pakinabang, hindi ito magiging kapaki-pakinabang kung wala ang kaukulang data ng pananaliksik, sabi ni Lance. Yes, we can only hope that other scientists can analyze the composition of this potion as soon as possible and then improve it. Kung tutusin, hindi naman natin mahuhuli lahat ng zombies at ma-inject sila ng potion isa-isa, sabi ni Marcus. Marcus, alam mo ba ang pangalan ng scientist na gumawa ng potion na ito? Biglang tanong ni Huang Feng. Ang pangalan niya ay Lenny, ang pinuno ng aming research institute. Bagamat hindi maintindihan ni Marcus kung bakit ito tinanong ni Huang Feng, sinagot pa rin niya ang tanong ni Huang Feng. Oo naman, sabi ni Huang Feng. Ayon sa dati niyang karanasan sa teleportasyon, alam lang ni Huang Feng na kapag nag-teleport siya sa ibang espasyo, malalapag siya malapit sa orihinal na may-ari ng mga bagay na nakuha niya. Sa daan, alam na ni Huang Feng ang tungkol sa super seed mula kay Marcus. Nasa Oasis din ito, hindi kalayuan sa lugar kung saan lumitaw si Huang Feng. Natagpuan ni Huang Feng ang parehong uri ng night vision device kay Marcus, kaya ang huling USB drive na lang ang natitira. Malamang, ang may-ari ng USB drive ay hindi dapat masyadong malayo sa lugar kung saan nakarating si Huang Feng. Hindi sinabi ni Marcus kay Huang Feng ang tungkol sa potion noon. Ngayong nakita ni Huang Feng ang potion, naisip niya kaagad ang USB flash drive na nakuha niya. Kaya naman niya ito na itanong. Ang sagot na nakuha niya ay hindi lampas sa kanyang inaasahan. Hindi ba't ang may-ari ng USB flash drive na nakuha niya kay Professor Laney? Huang Feng, anong problema? Nakita ni Marcus na parang may alam si Huang Feng, kaya mabilis siyang nagtanong. Nagkunwaring kinuha ni Huang Feng ang USB drive mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa lahat, bago kita nakilala, kinuha ko itong USB drive. Ang may-ari nito ay si Professor Lenny, at ang mga bagay sa USB drive na ito ay ang kanyang research materials tungkol sa zombie virus. Talaga, sabi ni Marcus na may halong pagtataka, at maging si Lance at ang iba ay punong-puno ng saya. Bagamat iniisip ni Marcus kung saan kinuha ni Huang Feng ang USB drive at kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga bagay sa USB drive, hindi siya nagtanong dahil nagtiwala siya kay Huang Feng. Hindi dapat magsinungaling sa kanya si Huang Feng tungkol sa bagay na ito. Siyempre, totoo naman, sabi ni Huang Feng nang may katiyakan. Dahil iyon ang pagpapakilala sa kahon ng imbakan, kung gayon ang USB drive ay dapat tungkol sa mga materyales sa pananaliksik tungkol sa zombie virus. Mahusay iyon. Hanggat makahanap tayo ng ibang mga siyentipiko at ibigay ang mga materyales sa kanila, malaki ang posibilidad na tuluyang maalis ang zombie virus. Nakangiting sabi ni Marcus. Oo, sasama kami bukas, sabi ni Lance. Malinaw, ang impormasyon at ang gayuma ay napakahalaga. Kung talagang kayang labanan ng potion ang zombie virus, maliligtas ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa kanilang sariling kaligtasan, kaya natural na sila ay labis na nag-aalala tungkol dito. Naranasan na nila ang ganitong nakakatakot na buhay. Well, sabay tayo bukas ng umaga, sabi ni Marcus. Sinabi ni Marcus, ngunit saan tayo dapat pumunta?
Hindi natin alam kung nasaan ang mga siyentipiko. Punta tayo sa kabisera, sinabi ni Huang Feng, kahit ano paman, ang seguridad sa kabisera ay dapat na pinakamahigpit, at malamang na may mga siyentipiko doon. Oo, punta tayo sa kabisera. Kahit wala tayong makitang scientist doon, dapat may mga tao doon. Kung tutuusin, ito na ang pinakamalaking lungsod. Sumang-ayon si Marcus at sinabing, ngunit, medyo malayo ito sa kabisera, at maaaring hindi ito ligtas sa daan. Kahit gaano kadelikado, kailangan na nating umalis. Sinabi ni Lance, maaaring ito ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Tumango si Huang Feng. Tiyak na kailangan niyang pumunta sa kabisera. Kapag nawala ang zombie virus at ang buong lipunan ng tao ay bumalik sa normal, maaari siyang kumita ng pera. Gayunpaman, hindi ganap na balewalain ni Huang Feng ang kanyang sariling mga alalahanin. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta dito ay upang kumita ng pera. Sa makatuwid, bago maibalik ang kaayusan ng lipunan ng tao, kailangan muna niyang mag-ipon ng ilang kapital. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataong bisitahin ang mga bangkong iyon. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Sa orihinal, maaaring gamitin ni Huang Feng ang suspension mode ng kanyang sasakyan upang direktang magmaneho papunta sa kabisera, ngunit ilantad nito ang ilang bagay. Gayunpaman, hindi naman sa hindi niya maipaliwanag ito pagdating ng panahon. Kaya lang hindi sila dalawa ngayon, nandoon pa si Lance at 12 pang tao. Kung hindi niya kinuha ang mga ito at hinayaan silang magpatuloy dito, malamang naatakihin sila ng mga zombie. Bukod dito, binalak din ni Huang Feng na maghanap ng mga pagkakataong bisitahin ang mga bangko sa mga lungsod na iyon sa daan, kaya, malinaw naman, magandang ideya na maglakad sa lupa. Matapos maayos ang usapan, nagpahinga ang lahat at naghanda para sumugod sa kabisera kinabukasan. Gayunpaman, kinaumagahan, bago sila umalis, nakatagpo sila ng hindi inaasahang sitwasyon. Habang nag-iimpake si Huang Feng at ang iba pa, si Lance at ang iba pa, na nagpalit upang bantayan ang tulay sa kalagitnaan ng gabi, ay tumakbo pabalik sa takot. Hindi maganda, may malaking bilang ng mga zombie sa harap. Sigaw ni Lance kay Huang Feng at sa iba pa habang tumatakbo siya. Biglang kinabahan ang lahat. Kung kakaunti lang ang mga zombie, maaaring harapin sila ni Lance at ng iba pa gamit ang mga armas sa kanilang mga kamay. Hindi na kailangang magulat muli. Bukod dito, sila ay nagkaroon ng tulad ng isang panic hitsura. Malinaw, ang bagay ay napakaseryoso. Ang bilang ng mga zombie ay tiyak na hindi magiging maliit. Kaya naman, mabilis na sinuri ng lahat ang kanilang mga sandata at naghanda upang harapin ang kalaban. Gayunpaman, ang lahat ay medyo pesimista pa rin. Noong wala pang mga zombie dito, maganda pa rin ang geographical na lokasyon. Gayunpaman, kapag sumugod ang mga zombie mula sa harapan, mahihirapan silang makalusot. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Bagamat hindi niya matagal na kilala ang mga taong ito, ang bilang ng mga tao sa mundong ito ay napakaliit na. Ayaw niyang makitang may namamatay, kaya nagpasya siyang iligtas sila. Kabanata 1047. Noong una, binalak ni Huang Feng na ipadala ang mga taong ito sa bundok sa likuran niya kahit na kailangan niyang ilantad ang katotohanan na maaaring lumipad ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga zombie na iyon ay darating ng napakabilis na hindi nila siya binigyan ng anumang oras upang maghatid ng mga tao. Sa likod ni Lance at ng iba pa, nakita ni Huang Feng at ng iba pa ang maraming zombie na humahabol sa kanila. Halatang hindi mahina ang mga zombie na maaaring humabol sa kanila, lalo na ang nangunguna. Nakaramdam si Huang Feng ng nakakatakot na aura mula rito. Mag-ingat ka, sigaw ni Huang Feng at sumugod kay Lance at sa iba pa. Sa proseso ng pagmamadali, nagsimulang tipunin ni Huang Feng ang kanyang lakas at naghagis ng suntok. Nang dumating si Huang Feng sa gilid ni Lance, tumalon din ang zombie na nangunguna at lumitaw sa likod ng huling tao sa gilid ni Lance. Sa kabutihang palad, handa si Huang Feng. Isang suntok ang ibinato niya at tumama sa katawan ng zombie. Gayunpaman, hindi napatay ng suntok ni Huang Feng ang zombie na kasingdali ng dati. Itinulak lang nito pabalik ang zombie. Naramdaman ni Huang Feng na hindi man lang nagkaroon ng malaking pinsala ang zombie. Nang makita ang sitwasyong ito, sumimangot si Huang Feng. Ang lakas ng zombie na ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sa oras na ito,
halatang hindi siya maaaring umatras. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa harap ay magkakaroon ng pagkakataon ang iba na mabuhay. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Matapos ipadala ni Huang Feng ang zombie na lumilipad na may suntok, ginamit ni Lance at ng iba pa ang oras na ito para magmadaling bumalik sa kampo. Doon, nagtayo sila ng isang simpleng pasilidad ng pagtatanggol. Itinayo ito ni Lance at ng iba pa nitong mga nakaraang araw. Ito ay isang plataporma na 7 o 8 metro ang taas. Sa oras na ito, umakyat ang lahat at tumingin pababa sa mga zombie na palapit ng palapit, pati na rin kay Huang Feng na humaharap sa mga zombie. Huang Feng, mag-ingat ka. Ang zombie na iyon ay si Bunor. Siya ang pumatay sa lahat ng tao sa Oasis. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Marcus sa platform ang hitsura ng zombie na nakaharap kay Huang Feng. Nakilala niya ito sa isang tingin. Ang nangunguna sa zombie ay si Bunor, ang naging sanhi ng trahedya sa Oasis. Hindi niya inaasahan na lalabas siya rito. At saka, marami siyang zombie na dala. Bahagyang nagulat si Huang Feng nang marinig niya ito. Dati, sinabi sa kanya ni Marcus ang tungkol sa Oasis, kaya natural niyang alam na hindi dapat banibiro ang zombie sa harap niya na tinatawag na Bunor. Walang silbi ang mga ordinaryong baril laban sa kanya. Bukod dito, ramdam niya na napakalakas ng depensa ni Bunor. Ungol, uungol, uungol. Patuloy na umuungal si Bunor. Ang kanyang lantang mga mata ay nakatitig kay Huang Feng. Sa oras na ito, naramdaman din niya na si Huang Feng ay hindi dapat pabayaan. Gamitin ninyo ang mga baril ninyo para harapin ang ibang mga zombie. Ipaubaya ninyo sa akin ang Bunor na ito. Malakas na sinabi ni Huang Feng sa mga tao sa platform. Sige, ingat ka. Sagot naman ni Marcus. Alam din niya na ang mga armas sa kanilang mga kamay ay hindi banta kay Bunor. Ngayon, maaari na lamang silang umasa na mapatay ni Huang Feng si Bunor. Papalapit ng papalapit ang mga zombie sa di kalayuan. Nagpaputok din si Marcus at ang iba pa. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga armas sa kanilang mga kamay ay walang silbi laban sa mga zombie tulad ng Bunor, sila ay napaka-epektibo pa rin laban sa mga ordinaryong zombie. Bukod dito, bago pumunta rito, pumunta sina Huang Feng at Marcus sa isang tindahan ng armas. Kaya naman, marami silang armas at balas sa kanilang mga kamay. Ang pagharap sa mga zombie na ito ay hindi isang problema. Siyempre, ang saligan ay maaaring itigil ni Huang Feng si Bunor. Kung hindi, wala sa kanila ang makakaligtas. Alam ni Marcus ang nakakatakot na kakayahan ni Bunor sa pagtalon. Madali siyang tumalon sa isang 7 hanggang 8 metrong plataporma. Walang epekto sa kanya, umuungol. Nang makitang pinapatay ang kanyang mga nasasakupan, tila galit na galit si Bunor at muling umungal. Ano ang itingal mo? Halika kung may lakas ka ng loob, sabi ni Huang Feng kay Bunor. Tila naintindihan ni Bunor ang mga salita ni Huang Feng at tumalon sa ere. Ang kanyang taas ay tiyak na higit sa 7 hanggang 8 metro. Hoy, Kyuso ka talaga. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ito ay dahil natuklasan niyang hindi siya ang target ni Bunor kundi si Marcus at ang iba pang nasa platform sa likuran niya. Kaya naman, hindi nagpatagal si Huang Feng at tumalon din. Siyempre, hindi tunay na pagtalon ang kanyang pagtalon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya at ang kanyang balabal upang lumipad. Gayunpaman, sa mga mata ni Marcus at ng iba pa, tumalon din si Huang Feng sa isang nakakatakot na taas tulad ng Bunor. Bang! Bagamat tumalon si Huang Feng kalaunan, nauna siyang dumating at sinuntok muli si Bunor. Hindi inaasahan ni Bunor na ganoon kabilis ang pagdating ni Huang Feng. Wala siyang lugar para humiram ng lakas sa hangin. Ang buo niyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali, lumilipad ng pabaligtad at bumasag sa mga zombie. Gayunpaman, sa isang kisap mata, muli siyang tumalon. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Huang Feng. Marahil ay naiintindihan na niya na kung gusto niyang patayin ang mga tao sa plataporma, kailangan muna niyang patayin si Huang Feng. Dumating ka sa tamang panahon. Naranasan ko lang. Ang mga mata ni Huang Feng ay kumislap ng malamig na liwanag habang sinabi niya. Pagkatapos noon, hindi na siya tumigil at sumugod na siya patungo sa Bunor. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang mga paa ay gumagamit na ng wave-like subtle steps. Lumiko siya pakaliwa at kanan sa tabi ni Bunor. Si Bunor ay may kakilakilabot na lakas, ngunit hindi niya matamaan si Huang Feng, kaya lalo siyang naging manek.
Hindi nagpapigil si Huang Feng habang nagpadala siya ng sunod-sunod na suntok kay Bunor. Pakiramdam niya ay hindi mababa ang depensa ni Bunor. Sa usapin ng depensa, itinuring ni Huang Feng na si Bunor ay isa ng first-class expert. Bukod dito, napakataas din ng liksi ni Bunor, at hindi rin mahina ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang kanyang lakas ay dapat na nasa tuktok ng pangalawang klase. Ito ay dahil ang kanyang mga paraan ng pag-atake ay masyadong simple. Maaari lamang niyang gamitin ang lakas ng kanyang katawan at walang gaanong pagkakaiba-iba. Sa makatuwid, hanggat ang liksi ng kalaban ay mas mataas kaysa sa kanya, ang kanyang pag-atake ay magiging walang silbi. At dahil sa malawave na madaling hakbang ni Huang Feng, hindi na kailangang pagdudahan ang kanyang kakayahang umiwas sa mga pag-atake. Kung ibang tao ang kaharap ni Bunor, walang magiging problema. Sa kasamaang palad, nakaharap siya kay Huang Feng, kaya wala siyang kahit katiting na silid upang magamit ang kanyang lakas. Sa platform, sinasalakay ni Marcus at ng iba pa ang mga ordinaryong zombie habang pinagmamasdan ang sitwasyon ni Huang Feng. Nang makitang hindi dahado si Huang Feng nang mag-isa siyang humarap kay Bunor, gamaan ang pakiramdam ng lahat. Sa oras na ito, lalo pang hinangaan ng lahat ang husay ni Huang Feng. Alam ng lahat na nag-aaway sina Huang Feng at Bunor, ngunit dahil masyadong mabilis ang dalawa, hindi man lang nila makita ang kanilang mga galaw. Si Bunor ay isang level 5 na zombie na nakakapagpaumanhin. Pagkatapos ng lahat, ang mga zombie sa antas na ito ay napakalakas. Gayunpaman, ang liksi ni Huang Feng ay hindi mababa na nagpagulat sa lahat. Kabanata 1048, tumingin si Marcus kay Huang Feng na patuloy na nagbabago ng kanyang posisyon at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Siya ay hindi makatao. Oo, malakas talaga si Huang Feng. Sigaw ni Lance. Matapos makita ang husay ni Huang Feng, mas determinado ang kanyang puso na umalis kasama si Huang Feng. Sa ganoong post-apocalyptic na mundo, ang pagsunod sa gayong eksperto ay lubos na magpapalaki ng pagkakataong mabuhay. Kaya naman, si Lance man o ang iba ay nakapagdesisyon na sila. Hanggat natatuboy ang alon ng mga zombie na ito, aalis sila kasama si Huang Feng. Ang lakas talaga ng depensa ng zombie na ito. Sa ibaba, hindi alam ni Huang Feng kung ilang beses na niyang sinuntok ang zombie na iyon, ngunit hindi pa niya ito napatay. Siyempre, may epekto pa rin. Naisip ni Huang Feng na dapat siya ay malubhang nasugatan ngayon, at ang kanyang bilis ay halatang mas mabagal kaysa dati. Pang! Sinuntok muli ni Huang Feng ang puso ni Bunor, pinalipad siya. Sa pagkakataong ito, hindi agad nakabangon ang kabilang partido. Tila ilang beses siyang nagpumigla sa lupa bago siya bumangon. Pagkatapos nito, tiningnan ni Bunor si Huang Feng na may sama ng loob. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi man lang niya ginalaw ang damit ni Huang Feng, ngunit siya ay malubhang nasugatan ni Huang Feng. Hindi magiging maganda ang pakiramdam ng sinumang nasa posisyon niya. Ito rin ang kapangyarihan ng wave-like subtle steps. Hindi banggitin na si Bunor ay katumbas lamang ng isang second-rate na eksperto, kahit isang first-rate na eksperto tulad ni Huang Feng ay walang magagawa sa kanya. Dapat malaman ng isang tao na ang kasalukuyang pangunawa ni Huang Feng tungkol sa wave-like subtle steps ay mas malakas kaysa dati. Imposibleng tamaan siya ng isang taong kapareho ng antas, lalo pa ang isang taong mas mahina kaysa kay Huang Feng. Sa makatuwid, hindi kataka-taka na hindi matamaan ni Bunor si Huang Feng. Siyempre, ang kanyang malakas na depensa ay medyo lampas pa rin sa inaasahan ni Huang Feng. Sa isang kahulugan, patay na ang mga zombie na ito, kaya napakalakas pa rin ang kanilang kakayahan na lumaban. Not to mention, level -5 zombie si Bunor, kaya natural na mas nakakatakot ang depensa niya. Gayunpaman, gaano man kakilakilabot ang kanyang depensa, sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake ni Huang Feng, hindi pa rin siya makatagal hanggang sa huli. Sa oras na ito, naunawaan ni Bunor na hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Ngayon, hindi niya iniisip kung paano papatayin si Huang Feng, ngunit kung paano makakatakas. Gusto mong tumakbo. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Nakita rin ni Huang Feng na biglang naisipan ni Bunor na tumakas. Parang napakalakas talaga ng high-level zombie na ito. Talagang may kakayahan siyang mag-isip at tumakbo kapag hindi siya manalo. Gayunpaman, halatang ayaw ni Huang Feng na palayasin siya ng ganoon kadali.
Kaya naman mabilis siyang hinabol. Nang makita ni Bunor na hinahabol siya ni Huang Feng, mabilis niyang inutusan ang nakapaligid na mga ordinaryong zombie na kabkuban si Huang Feng. Si Huang Feng ay gumawa ng magaan na hakbang at mahinahong lumipad sa ibabaw ng ulo ng mga zombie at dumiretso sa Bunor. Umuungol. Sino ang nakakaalam na biglang tatalikod si Bunor at aatake? Nang makitang nasa tabi niya si Huang Feng, bigla siyang tumalikod at inatake si Huang Feng. Nagulat si Huang Feng. Hindi niya akalain na ang zombie na ito ay napakatalino at marunong maglaro. Dahil sa sobrang lapit niya, huli na ang lahat para umiwas. RIP. Ang mga damit ni Huang Feng ay direktang pinunit ni Bunor. Gayunpaman, hindi pa rin masasaktan ni Bunor si Huang Feng. Ito ay dahil si Huang Feng ay nakasuot pa rin ng gintong silk soft armor. Ang bagay na ito ay hindi masisira kahit na ito ay kinunan ng malapitan. Bagamat ang mga kuko ni Bunor ay napakatalas, hindi madaling sirain ng gininto ang silk soft armor. Natigilan din si Bunor sa biglaang sitwasyong ito. Sa kanyang opinyon, dapat na madaling mapunit ng kanyang mga kuko ang balat ni Huang Feng at tumagos sa katawan ni Huang Feng. Sa kasong iyon, kahit na hindi niya mapatay si Huang Feng, magagawa pa rin niya itong masugatan ng seryoso. Kasabay nito, ang zombie virus sa kanyang katawan ay papasok sa katawan ni Huang Feng. Kung ganoon, matatapos na si Huang Feng. Gayunpaman, ang katotohanan ay malinaw na hindi kung ano ang iniisip niya. Hindi niya masira ang malambot na baluti ni Huang Feng. Ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Kaya naman, bahagya siyang natigilan. Sa oras na ito, bagamat mayroon pa ring matagal na takot si Huang Feng, hindi niya pababayaan ang magandang pagkakataon. Sinuntok niya ang kanyang kanang kamao, inipon ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at hinampas ito patungo sa ulo ni Bunor. Sa labanang ito, paulit-ulit na inatake ni Huang Feng ang bahaging ito ng kanyang katawan. Matagal nang nasira ang buong mukha niya. Sa pagkakataong ito, nahuli siya at muling nakaranas ng matinding suntok mula kay Huang Feng. Sa wakas siya ay malubhang nasugatan, nakahiga sa lupa at patuloy na nananaghoy. Habang may sakit ka, kukunin ko ang buhay mo. Natural na hindi pa kakawalan ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Patuloy niyang sinasalakay si Bunor at paminsan-minsan ay ginagamit ang Six Pulse God Sword. Gayunpaman, isang palso lang ang alam ni Huang Feng sa oras na ito. Isa pa, matagal na siyang hindi nag-practice nito kaya hindi na niya ito madalas gamitin. Kaya, hindi niya ito ginamit sa lahat ng oras sa labanan ngayon lang. Si Bunor ay nawala ang karamihan sa kanyang kadaliang kumilos, kaya magagamit niya ito sa pagsasanay. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Huang Feng, unti-unting nawala ang sigla ni Bunor. Sa huli, sa ilalim ng Six Pulse Divine Sword ni Huang Feng, ang kanyang buong ulo ay sumabog. Hindi na siya maaaring patay na. Nang makitang patay na si Bunor, nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Ang antas ng kahirapan ng taong ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Medyo pabaya siya at muntik na siyang mahulog sa bitag niya. Naisip niya na ang mga zombie na ito ay nawalan ng kakayahang mag-isip at maaari lamang kumilos batay sa instinct. Pero ngayon, parang nagkamali siya. Hindi bababasa, ang mga high-level na zombie na ito ay napakatalino. Kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Ang panig ni Huang Feng ay humarap kay Bunor. Gayunpaman, ang sitwasyon sa panig ni Marcus ay hindi masyadong maganda. Hindi lang maraming zombie, ngunit mayroon ding ilang level -2 na zombie at maging level -3 na zombie. Nagdulot ito ng maraming kaguluhan sa grupo ni Marcus. Sa oras na ito, marami ng mga zombie na papalapit sa pinakamataas na punto ng platform. Kapag ang mga zombie na iyon ay nakarating sa tuktok, ang grupo ni Marcus ay nasa panganib. Sa makatuwid, si Huang Feng ay walang oras upang magpahinga. Mabilis niyang tinapakan ang mga ordinaryong zombie at umakyat sa platform. Isa-isang pinabagsak ang mga zombie na iyon na papalapit sa taas. Huang Feng, nandito ka. Nang makita ang biglaang paglitaw ni Huang Feng, lahat ay nasa sabik. Ang lakas ni Huang Feng ay hindi kapani-paniwala. Sa tulong niya, hindi magiging problema ang mga zombie na ito. Sa oras na ito, napagtanto nila na pinatay na ni Huang Feng si Bunor. Dahil sa kritikal na sitwasyon sa kanilang panig, hindi nila pinansin ang sitwasyon ni Huang Feng. Ngayong dumating si Huang Feng para tulungan sila, halatang natalo si Bunor. Kabanata 1049. Oo,
Sabi ni Huang Feng habang casual na nagpadala ng zombie na papaakyat na sa platform na lumilipad. Sa pagdaragdag ni Huang Feng, ang pressure sa lahat ay biglang nabawasan ng husto. Kahit na matagal na silang hindi nakikipag-ugnayan kay Huang Feng, malinaw na itinuring na ng lahat si Huang Feng bilang kanilang gulugod. Kasama si Huang Feng dito, nagkaroon sila ng kumpiyansa, at ang mga kakayahan ni Huang Feng ay karapat-dapat din sa kanilang pagtitiwala. Sa pagkakataong ito, halos 100 zombie ang dumating kasama si Bunor. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong zombie lamang. Ang mga zombie na ito ay gumagalaw ng mabagal at ang kanilang mga limbs ay hindi masyadong coordinated. Sa makatuwid, hindi naging madali para sa kanila na umakyat sa platform. Ang talagang nagdulot ng gulo sa lahat noon ay ang hindi mabilang na level 2 at kahit level -3 na zombie. Ang liksi at depensa ng mga zombie na ito ay napabuti sa isang tiyak na lawak. Bagamat ang mga baril sa mga kamay ng lahat ay maaari pa ring makasugat sa kanila, hindi ito madaling lubusang patayin sila. Sa kabutihang palad, ngayong nandito na si Huang Feng, ipinasa sa kanya ang level -2 at level -3 na mga zombie. Ang bawat tao'y kailangan lamang na matigang makitungo sa mga ordinaryong zombie. Sa ganitong paraan, lahat ay madaling hawakan ang mga ordinaryong zombie. Wala pang kalahating oras, napatay na ng lahat ang lahat ng zombie. Pagtingin sa lupa, ang kanilang mga mata ay puno ng mga bangkay ng zombie. Napuno ng amoy ng nabubulok na laman ang butas ng ilong ng lahat. Matapos makumpirma na patay na ang lahat ng mga zombie, lahat ay bumaba mula sa platform. Pagkatapos noon, dirdiretsyong naglakad si Marcus patungo sa bangkay ni Bunor. Sa panahong ito, natural na napakamiserable ng sitwasyon ni Bunor. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Huang Feng, ang kanyang katawan ay napunit na. Gayunpaman, nakahanap pa rin ng lugar si Marcus para maghukay ng butas at ilibing ang bangkay ni Bunor. Kahit anong mangyari, magkakilala silang dalawa. Ayaw ni Marcus na iwan ang bangkay ni Bunor sa labas at hayaan ang ibang mga zombie na dumating para kainin ito. Sige, dapat umalis na rin tayo. Dahil dumating na ang mga zombie sa oras na ito, ibig sabihin ay hindi naligtas ang lugar na ito. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Huang Feng sa lahat nang makita niyang bumalik na si Marcus. Tumango ang lahat. Tama si Huang Feng. Ngayong may mga zombie na, ibig sabihin ay hindi ligtas ang lugar na ito. Maaaring dumating ang ibang mga zombie anumang oras. Kinailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Buti na lang at orihinal na plano nilang umalis ngayon, at naayos na nila ang kanilang mga gamit, para makaalis na sila pagkatapos nilang dalhin ang kanilang mga gamit sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, mag-isang nagmamaneho si Huang Feng. Si Marcus naman, nagmaneho siya ng kotseng naiwan dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamaneho ng dagdag na kotse ay nangangahulugan na maaari siyang mag-imbak ng higit pang mga bagay kapag dumating ang oras. Isang grupo ng mga tao ang nagmaneho palayo sa kampo. Kasabay nito, tuluyan nilang pinatay ang broadcast na patuloy na tumutugtog. Hindi naligtas ang lugar na ito. Kung dumating ang ibang tao, baka nasa panganib sila. Ang lahat ay nagtungo sa Imperial Capital. Kinagabihan, nakarating sila sa ibang lungsod. Pagkatapos mag-set up ng kampo, sinabi ni Huang Feng sa lahat, dito muna kayo. Aalis ako sandali, babalik ako kaagad. Sige, Huang Feng, mag-ingat ka, sabi ni Marcus. Bagamat hindi niya alam kung bakit lumabas si Huang Feng, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kakayahan ni Huang Feng. Hindi nagtanong si Marcus. Matapos iwan ni Huang Feng ang lahat, dahan-dahan siyang umangat sa hangin sa isang sulok. Pagkatapos nito, hinanap niya ang lokasyon ng bangko sa lungsod na ito. Habang nasa daan, naisip na ito ni Huang Feng. Anyway, wala nang silbi ang pera ngayon sa bangko, kaya mas mabuting ibigay ito sa sarili niya. Bukod dito, iba ang lugar na ito sa realidad. Tutal, dumaan lang naman siya dito. Hindi na kailangang maging magalang at sumunod sa batas. Sa totoo lang, tiyak na hindi siya magnanakaw sa isang bangko, ngunit dito, wala siyang masyadong pasanin. Siyempre, dahil din ito sa Doomsday. Ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ay kung paano mabuhay, hindi ang pera sa bangko. Kung ito ay isang normal na lipunan, hindi gagawa si Huang Feng ng isang bagay na seryosong makakaapekto sa katatagan ng bansa.
Para talagang si Xi Mengzhao, tama ang babaeng yan. Gusto ko talagang magnakaw ng bangko. Matapos makahanap ng target si Huang Feng, yumuko siya at lumipad. Habang lumilipad, naalala niya ang sinabi ni Xi Mengzhao sa kanya noon. Hindi niya inaasahan na tama siya. Pagkalapag sa harap ng bangko, walang nakitang tao dito si Huang Feng. Nakabukas din ang pinto ng bangko. Obviously, nang umalis ang mga tao sa bangko, wala na silang oras para isara ang pinto. Pagkatapos pumasok ni Huang Feng sa bangko, nakita niya ang ilang bangkay. May mga ordinaryong tao at zombie. Para sa eksenang ito, hindi na kilalang kilala si Huang Feng dito. Mayroong ilang mga nakakalat na tala sa counter, ngunit malinaw na hindi ito ang layunin ni Huang Feng. Natural na hinahanap niya ang vault na nag-imbak ng pera at ginto. Humigit kumulang 10 minutong naghanap dito si Huang Feng at sa wakas ay natagpuan ang vault. Ikaw kasi, tumingin si Huang Feng sa nakalock na pinto at bumulong sa sarili. Pagkatapos noon, gusto niyang gamitin ang kanyang panloob na puwersa para direktang buksan ang pinto. Gayunpaman, bagamat isa na siyang first-rate na eksperto, hindi niya mabuksan ang pintong ito. Itong vault na pinto, kung wala ang susi, kahit isang bomba ay maaaring hindi ito mabuksan. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay may malakas na panloob na puwersa, hindi pa rin madaling gamitin ito para buksan ang pintong ito. Sa kabutihang palad, mayroon akong iba pang mga pamamaraan. Malinaw na hindi makatutuhanang hilingin kay Huang Feng na hanapin ang susi ngayon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang kasanayan sa lockpicking. Ang kasanayang ito na natutunan niya sa laro ay hindi gaanong magagamit sa katotohanan. Ngayon ay tila talagang minamaliit niya ang kasanayang ito. Bada, sa sobrang lakas, bumukas ang pinto sa vault. Matapos buksan ni Huang Feng ang pinto, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang tanging nakikita niya ay maayos na nakasalansan na mga banknotes. Bukod dito, marami ring gintong nakatambak sa loob. Kahit na si Huang Feng ay mayroon ding maraming pera, at kahit na nagkaroon ng netong halaga ng higit sa 1 bilyon dati, ito ay tiyak na higit pa sa pera dito. Gayunpaman, nakita lang ni Huang Feng ang isang numero sa card. Hindi niya nakita ang totoong pera. At para makakita ng napakaraming cash at gold bar sa isang pagkakataon, ito ang unang pagkakataon na natural na medyo nabigla si Huang Feng. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Huang Feng. Alam niyang hindi pa ngayon ang oras para matigilan. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinakamalapit na tambak ng pera at inilagay ang mga iyon sa storage ring. Pagkatapos noon, ginamit niya ang function ng conversion ng storage box upang direktang i-convert ang mga tala sa isang numero sa kanyang card. Kung hindi, kahit na mayroon siyang 2 singsing na imbakan, hindi niya maiimbak ang lahat ng pera dito. Kabanata 1050. Halatang napakaganda ng mood ni Huang Feng habang pinagmamasdan ang patuloy na pagdami ng kanyang ipon. Gayunpaman, ang tanging bagay na nagpalungkot kay Huang Feng ay malamang na alam ng storage box na napakadali para sa kanya na kumuha ng pera. Sa makatuwid, ang exchange ratio sa pagitan ng pera dito at ng RMB sa totoong mundo ay 100:1. Sa madaling salita, ang 100 ERM dito ay katumbas ng 1 ERM sa totoong mundo. Dahil dito, tila napakawalang halaga ng pera dito. Siyempre, maaari ring dahil ito na ang katapusan ng mundo. Hindi ganoon kalaki ang paggamit ng pera. Kahit na gusto ng mga tao na makakuha ng isang bagay, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili o makipagpalitan sa halip na gumamit ng pera. Bagamat ang exchange ratio na ito ay medyo naging malungkot kay Huang Feng, ito ay libreng pera kung tutuusin. Walang pakialam si Huang Feng. Bukod dito, ang perang nakuha niya ngayon ay gagamitin sa mundong ito sa hinaharap. Sa makatuwid, ang exchange ratio ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya. Matapos gumugol ng halos kalahating oras, inilagay ni Huang Feng ang lahat ng pera sa vault sa storage box, kasama ang ginto. Walang binitawan si Huang Feng. Sa oras na ito, ang ipon ni Huang Feng ay tumaas ng milyon-milyon. Sa madaling salita, ninakawan niya ang daan-daang milyong pera at ginto dito. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa gayong ani. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bangko lamang sa lungsod na ito. May iba pang mga bangko sa lungsod na ito. Bukod dito, pupunta siya sa ibang mga lungsod mamaya. Ang mga lungsod na iyon ay mayroon ding mga bangko.
Ang kabuuan ng mga bangkong ito ay tiyak na hindi maliit na bilang. Nang makita ang bakanting vault, umalis si Huang Feng na nasisiyahan. Matagal nang tinanggal ang monitoring system dito, kaya hindi nag-alala si Huang Feng na malantad siya. Pagkatapos nito, diretso siyang umalis sa bangko at naghanap ng ibang mga bangko. Hindi bumalik si Huang Feng kay Marcus at sa iba pa hanggang madaling araw. Sa panahong ito, binisita niya ang lahat ng malalaking bangko sa lungsod na ito. Ang maliliit na sanga ay walang mga vault. Nakita rin ni Huang Feng ang maraming deposito sa mga counter. Sa makatuwid, pumunta lamang siya sa malalaking bangko na may mga vault. Sa sandaling pumunta siya doon, tatanggalin niya ang mga vault doon. Dumami din ang bilang ng bank account ni Huang Feng nang dumami ang kanyang pagpunta sa mga bangko. Sa oras na bumalik siya kay Marcus at sa iba pa, ang kanyang bank account ay tumaas ng halos 200 milyon. Nangangahulugan din ito na ninakawan niya ang halos 2 bilyong cash at ginto sa isang gabi. Ito ay dahil limitado ang kanyang oras at hindi siya tumingin ng mabuti. Kung hindi, ang bilang na ito ay tumaas. Huang Feng, bumalik ka na. Okay ka lang ba? Nang makitang bumalik si Huang Feng, mabilis na nagtanong si Marcus. Originally, si Marcus din ang leader ng isang team. Isa rin siyang tao na may sariling pananaw at kakayahan sa pamumuno. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Huang Feng, ang kanyang puso ay nagsimulang umasa kay Huang Feng at nagtiwala sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya nakitang bumalik si Huang Feng ng isang gabi. Hindi mapakali ang kanyang puso at hindi siya nakatulog ng maayos. Sa makatuwid, nang bumalik si Huang Feng, nalaman niya ito. Well, may oras pa bago madaling araw. Magpahinga muna tayo saglit, sabi ni Huang Feng. Okay. Bagamat nakitang bumalik si Huang Feng na may masayang mukha, may pagdududa si Marcus sa kanyang puso tungkol sa ginawa ni Huang Feng kagabi. Gayunpaman, hindi siya masyadong pamilyar kay Huang Feng, kaya't hindi maganda na malaman ito. Gayunpaman, dahil nakabalik na si Huang Feng, sa wakas ay makakapagpahinga na si Marcus at ang iba pa. Hindi rin nagtagal at muli silang nakatulog. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay hindi nakaramdam ng antok. Kahit na marami na siyang na-experience na malalaking eksena, medyo excited pa rin siya. Masyadong madali at napakabilis ang pagtaas ng pera ngayong gabi. Nakaramdam siya ng hindi totoo. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Mukhang hindi ganoon kadali ang pagnanakaw sa bangko. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Upang maging sanhi ng hindi niya mapatahimik pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay malinaw na hindi isang simpleng bagay. Sa kabutihang palad, mabilis na kumalma si Huang Feng. Nagpasya siyang magnakaw sa isang bangko dahil ang background ng mundong ito ay masyadong espesyal. Sa ibang space-time, hindi niya gagawin ito. Bukod dito, mahina rin ang pakiramdam ni Huang Feng na kung ninakawan niya ang pera sa ibang space-time gamit ang pamamaraang ito, maaaring parusahan siya ng storage box. Pagkatapos ng lahat, nilabag nito ang orihinal na kahulugan ng storage box. Gusto nitong tulungan siyang kumita at hayaan siyang gamitin ito para kumita, ngunit tiyak na ayaw nitong makitang ginagamit niya ang pamamaraang ito para kumita. Sa makatuwid, napagpasyahan na ni Huang Feng na ang ganitong uri ng bagay ay magagawa lamang sa ganoong background na mundo. Kinaumagahan, pagkagising ni Huang Feng at ng iba pa, nagpatuloy sila sa pagsulong. Pagkatapos noon, nalaman ni Marcus at ng iba pa na sa tuwing darating sila sa isang lungsod, palaging aalis si Huang Feng sa loob ng ilang panahon. Kung ano ang kanyang gagawin, walang nakakaalam, at walang nagtanong. Hanggat hindi sila iniiwan ni Huang Feng at umalis na mag-isa, ayos lang. Dahil sa pagkasira ng mga zombie na iyon, ang kanilang daan patungo sa kabisera ng imperial ay hindi gaanong maayos. Nawasak ang ilang prinsipyo, at kung minsan, makakatagpo sila ng ilang zombie na humaharang sa kalsada. Mayroong lahat ng uri ng mga paghihirap, ngunit sa kabutihang palad, nasa kanilang panig si Huang Feng. Ang lahat ng mga zombie na humaharang sa kalsada ay walang paraan upang saktan sila. Habang nasa daan, si Huang Feng at ang iba ay maswerteng nakatagpo ng ilang mga alon ng mga nakaligtas na tao. Ang bilang ng mga tao sa mga alon na ito ay hindi masyadong malaki, na nagdaragdag ng hanggang 20 o 30 tao lamang. Gayunpaman, ang makilala ang mga tao sa gayong mundo ay talagang isang masayang bagay.
Sa oras na ito, sa isang nakatagong basement sa kabisera ng Imperial, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng puting Amerikana ay abala. Napapaligiran sila ng iba't ibang instrument, at lahat ay abala sa kani-kanilang mga gamit. Sila ang pag-asa ng sangkatauhan, kaya walang nang ahas na magpakalma kahit kaunti. Bilang karagdagan sa mga puting Amerikana na ito, mayroong ilang mga tao sa uniporme ng militar. Sa oras na ito, pinalibutan nila ang isang matandang nakasuot ng puting Amerikana, nagtatanong ng kung ano. Dr. Felix, kumusta ang research mo? Tanong ng nangungunang sundalo sa matanda. Wala siyang anumang ranggo sa militar sa kanyang mga damit, ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya na nakauniporme ng militar ay magalang sa kanya. Obviously, hindi ordinaryo ang status niya. Nang marinig ng matandang naka-white coat ang kanyang tanong ay medyo mabigat ang ekspresyon nito. Aniya, may progress na, pero hindi pa nabubuo ang anti-zombie virus na gamot. Malalaman lang natin na itong zombie virus ay bagong uri ng virus. Napaka-infectious nito. Kapag nakapasok na ito sa katawan, mabilis nitong sirain ang buhay ng katawan ng tao sa maikling panahon. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya at sinabing, bukod dito, ang virus na ito ay malamang na sanhi ng mga tao.